ayaw pa rin ito i-verify ni AdSense. Ginawa niya na raw lahat, nag-upload ng mga dokumento na kailangan, pero still, ayaw pa rin ito i-verify. Ang resulta, alam niyo kung ano, naka-hold, naka-lock, lahat ng kinita niya sa YouTube, hindi niya ma-withdraw. Okay, for those na mga hindi pa monetize, mag-a-apply pa lang for monetization, gagawa ng Google account. Guys, panoorin niyo yung video na to, tandaan niyo yung mga bagay na to. Pag-uusapan natin yung mga rason, bakit nahihirapan ipa-verify yung kanilang address sa Google AdSense. Bakit nangyayari to na maraming beses nang sinubukan na kailang try na, ayaw pa rin. Para sa mga baguhan na naghahabol for monetization at mag-a-apply pa lang, importanteng panoorin niyo ang video na to. So, babasahin ko lang yung post niya. Sabi niya, goodbye guys, I'm done with YouTube. Diba? Thank you for the tips and everything, but unfortunately, after more than 17 tries, imagine, 17 beses niyang sinubukan guys. Hindi naman siya tinamad. Actually, 17 times nga eh. Diba? Sending multiple emails and matching documents. Diba? They just won't verify my address, my AdSense. Kasi mga hamster, kapag nangyari ngayon, hindi nyo talaga sasahurin, hindi nyo talaga makukuha yung lahat ng kinita ninyo. Sayang naman. Okay, bago tayo mag-proceed kaagad doon sa mga reason, ipapaliwanag muna natin bakit ba kinakailangan itong address verification na to dito sa Google AdSense. Para lang aware yung mga baguhan, para lang alam mo yun, ma-inform kayo kung ano ba yung kahalagahan nito, ano bang purpose nito, bakit may ganyan-ganyan pa, ano bang purpose niyan, bakit ba nilagay pa yan dyan ni Google. Actually mga ma'am sir, si Google AdSense talaga ang gumagawa yan. Kaya nga, it is from Google. So walang kinalaman dyan si YouTube. Okay, at ang tunay na dahilan bakit ginagawa nila itong address verification na to, number 1, para maiwasan yung mga pandaraya or fraud. Mga ma'am sir, alam naman natin yan. Kahit sa ibang mga platforms, maraming gumagawa niyan. Maraming gumagawa ng mga peking accounts para sila yung makaklaim ng sahod. Kaya merong ganitong address verification. Kasi isang paraan to para mapatunayan na tamang tao, tama yung address na nakarehistro o nakaregister. Pangalawa, para matiyak na tama yung tatanggap ng bayad. So, bakit? Kasi kapag mali ang address, maaaring mali rin yung taong makatanggap. Dahil yung pinapadala nila ay totoong pera. Kaya kailangan sigurado ang Google doon sa account holder. At pangatlong dahilan bakit may mga address verification na ganito ay para sumunod po sa mga batas or financial regulations. Imagine yung mga ma'am sir na, imagine niyo na lang kung wala itong address verification na to, madali para sa mga scammer ang gumawa ng mga peking account at abusuhin yung monetization system. At baka may magtanong, Ma'am Jem, kung bakit talagang sa physical mailing address mo talaga pinapadala yung Google PIN. For me lang mahirap kasi itong dayain compare doon sa i-email lang sa'yo. 'Di ba? May phone verification lang. 'Di ba? At kapag natanggap mo mismo, ikaw na creator, yung pinadala nilang Google PIN. Ano yung magiging result nun? So, makakadagdag yun ng kumpiyansa kay Google na tama yung address na nakarehistro. Yun, pag-usapan naman natin, bakit may mga nagma-manual verification? Kasi nakailang try na, wala pa rin dumadating na Google PIN. So ako naman, pinuntahan ko mismo sa post office. Kasi malapit na magtatatlo na ako na magsisend ng request. So hindi ko na maantay, naiinip na ako. Anong nangyari? Tama naman yung address na nailagay ko. So yun pala, guys, yung post office yung may problema. Kasi nga may mga ilang bansa, ilang mga lugar na nagkakaproblema sa postal delivery. So that's why pinapayagan ng Google yung manual verification or yung document verification. For example, yung mga utility bill, yung mga government ID mo. So if ever na hindi dumating yung PIN mo, so pinapayagan naman ng Google AdSense bilang alternative na process yan. Pero mga ma'am sir, disclaimer lang, hindi to automatic available sa lahat ng account. Merong mga account kasi na hindi sila makapag-manual. Again, depende pa rin to sa situation at saka sa option na binigay sa inyo ng AdSense. Okay, ayan, tapos na tayo dyan. Ngayon, proceed na tayo doon. Ano yung mga dahilan kung bakit hindi
na-verify ng Google AdSense ang ating address. Number 1 dyan, mali yung address na inilagay doon sa AdSense. Kaya guys, kapag gagawa tayo ng Google AdSense account, hindi yan basta-basta na parang gagawa ka lang ng Facebook account. Hindi naman siya ganun ka-komplikado, pero kailangan you make sure na tama yung mga information kasi yung sahod mo yung nakasalalay dyan. Kaya kailangan talagang double check mo. Double check, triple check mo kung tama ba lahat ng mga details, especially yung address. Ano yung mga importanteng dapat mong i-check sa address mo? House number, yung street, yung barangay, zip code. Ano pa, hindi dumarating yung PIN mail. Kasi may mga lugar talaga na mabagal yung delivery niyan, guys. Ng mga PIN mail na yan. So, meron ngang napakabagal talaga mag-asikaso. Kasi minsan, may mga postal office talaga na. Diba? Hindi talaga natin maaasahan. Okay, pangatlo, hindi tugma ang pangalan. So, dapat po, tugma yung pangalan nung sinubmit ninyong valid ID or proof of billing doon sa AdSense account ninyo kung kanino nakapangalan. Halimbawa, merong middle name doon sa ID na sinubmit. Pagdating sa AdSense, wala. So, hindi tugma. Mahihirapan nga naman talaga kahit sino na mag-verify niyan. At pang-apat na rason, mga ma'am sir, nangyayari talaga tong pang-apat na to ha. So, there are times na hindi po tinatanggap yung sinasubmit nating proof of address. So, bakit kaya? So, number 1 dyan, baka malabo yung pagka-upload mo ng document o ng larawan. So, kailangan, alam mo yung nababasa. Kailangan mo nababasa. And kung ano yung sinasuggest sa'yo nung system na dapat na pag-upload ng dokumento, yun, sundin natin yun. Kung pwede rin sobrang luma na ng dokumento, no, dumating na sa point na hindi, sa sobrang luma niya, hindi na siya tinatanggap ng Google. And sabi ko nga kanina, possible na reason, magkaiba yung address doon sa document at sa AdSense. At pang-limang rason, mga ma'am sir, posible, kaya hindi ma-verify yung address mo, ay may issue yung iyong Google AdSense account. Baka may mga ibang mga verification na kailangan mong asikasuhin. Ang huli na reason, baka paulit-ulit yung request mo, pero hindi mo nasosolve yung pinaka-root cause. Guys, kahit 20 times ka pang mag-request ng PIN or ng ipa-verify yung address mo. Kung meron pa rin mali doon sa account details, no, hindi pa rin mabe-verify yan. At patuloy pa rin itong ma-reject. Actually, mga ma'am sir, sabi ko nga sa inyo kanina, no, dito sa Pilipinas naman, dito sa bansa natin, karaniwan, no, kapag nangyayari to, pinapayagan ng Google AdSense na mag-submit tayo ng other documents. For example, yung proof of billing or yung government ID natin na magpapatunay na ikaw ay talagang legit talaga yung address mo, na ikaw ay nakatira talaga dyan. At kapag na-aprobahan naman, na-approve ng Google AdSense, pwede pang ma-unlock yung account mo at makapagpatuloy ka sa payout. So sa kanya kasi, ang nangyari sa kanya, tinry niya na daw lahat. So, nag-send na rin siya ng proof of billing niya, nag-send na rin siya ng mga government ID niya, still, ayaw pa rin i-verify. So, possible ito, meron talagang mali na kailangan niyang i-rectify doon sa Google account niya. So, ayun lang mga ma'am sir, nakita ko lang kasi yung post niya na to sa Reddit, and naisipan kong gawa ng content, gawa ng video, para na rin sa mga hindi pa monetize, mag-a-apply pa lang for monetization, ayan, gagawa pa lang ng Google account. Ayan, huwag muna kayo masyadong excited na gumawa ng inyong Google account. No, I suggest saka na kapag mag-a-apply na kayo for monetization, kahit kamo kasi baka mag-duplicate yan, katulad na nangyari sa akin. Kaya tuloy doon sa step 2 ko, hindi ako ma-verify. Is yun pala, nagka-doble-doble na yung aking mga Google AdSense account. So, sana mga ma'am sir, may natutunan kayo, makatulong ito, lalong-lalo na doon sa mag-a-apply pa lang, mga hindi pa monetize dyan. So, tandaan ninyo guys, no, sa pag-fill out o paggawa ng account sa Google, so hindi yan basta-basta. I mean, hindi naman ganun ka-komplikado, pero kailangan talaga maingat ka dyan kung ayaw mong magka-problema doon sa time na kukunin mo na o i-withdraw mo na yung sahod mo. So, ayun lang mga ma'am sir. If you think na nakatulong sa inyo, please like and subscribe.
At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So yan lang guys, shout out sa aking mga channel members, shout out sa mga bagong subscribers ng aking channel, sa mga loyal supporters natin, mga loyal subscribers na nakasupport pa rin hanggang ngayon. Ayan guys, shout out sa inyong lahat. More power, God bless. And have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!